Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin, Atty. Harry Roque, nako, may sinabi dito sa Kongreso. Mga jablo halang ang kaluluwa. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Ano ba namang kaluluwa meron kayo? Hindi lang halang. Talagang ako, mga jablo na siguro kayo dyan. Kung muna tayo sa ayuda scam attorney, mula 5,000, bawas, kaltas ng 4,000, 1,000 na lang ang mapupunta sa kanila. Dapat na bang itigil muna pansamantala yung ayuda? Kasi narinig ko minsan si Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay doon sa PI naman yon, ayuda yung sinasangkalan. Well, ako po'y nangingilabot sa mga ginagawa ng mga taong yan. Kasi yung ayuda talagang nakalaan niya sa pinakamahirap sa lahat ng mga mahirap na Pilipino. Ang mantakin mo, kakanain pa. Isusubo na lang, ibubulsa pa ang para sa pinakamahihirap ng mga Pilipino. Ano ba namang kaluluwa meron kayo? Hindi lang halang. Talagang ako, mga jablo na siguro kayo dyan. Ano ba yan? Paano nyo maaatim yan? Kakainin na lang na walang makain. Bubulsan nyo pa. Sos Mariosep. Sinasabi nga attorney ng mga biktima nga nito, kapag nakatanggap sila ng 5,000, abay babawasan ng 4K. 1K na lang yung matitira. Mantakin mo nga, susubo na lang. Gutom na yung tao. Tapos isusubo na lang, kakaltasan mo pa. Ay, naku, bakit naman po ganyan? Buti sana kung pera niya yan. Pera naman ng taong bayan yan. Ay, nako. Kung naniniwala talaga si Senator Risa Hontiveros na totoo itong kanyang mga witness kuno na inimbitahan dyan sa kanyang pagdinig, abay sa korte na pumunta para talaga'y mahatulan at maimbestigahan ng maayos itong kaso nga ng ating buting pastor. Ikaw naman kasi, partner. Hindi makakaroon ng korte yan kasi sa piskalya pa lang, binasura na ang kaparehong demanda ng mga testigong yan. Hindi sila makarating ng korte kasi hindi man lang sila makonvince ang piskal na may probable cause. Kaya doon sila sa Court of Public Opinion na pumupunta na hindi dapat. Ang tanong, ano ba hong in aid of legislation dyan? This is in aid of persecution kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapatan na po tayo. Kasi kung kayo naman ay nag-exercise ng due diligence man lang bago nyo pinasalitayan sa Kongreso, malalaman yung dismiss na ang kaso ng mga nagtetestigo dyan. Hindi ka panipaniwala. Basura talaga. Basura in, basura out. Para namang attorney, 3-in-1 ito. Parang MPC lang. Sila ang Senado, si Senator Risa Hontiveros ba? Ang judge, ang complainant at ang siya din ang piskal? Ang sabihin ni Senadora Risa, anong batas ang iniisip mo dyan na wala pa tayo? Ang katotohanan, sagutin mo rin. Bakit mo pinatistigo dyan yan sa Senado? Gayong alam mo, sigurado naman alam ko yan, na binasura na nga ng piskalya. Kaya nga hindi ba kaabot-abot ng korte yan? Baka gusto dahil wala nilang na nga sa proseso natin ng preliminary investigation. Probable cause man lang ay wala. Bakit naman isasampa ang ebidensya, ang kaso sa korte kung wala na makapag-asang makonvict yan? Pag-aasaya lang ng panahon, pagod at pera ng gobyerno. Attorney, di ba nagtanong ka kung anong batas? Baka gusto niyang gawing legal yung trial by publicity. Well, siguro yun ang gagawin niya. Pero At attorney, saka, in aid of election. Pero ito, diba? tanong na legal attorney. Kung nabasura na yan sa piskal, pwede pa ba yan pag-usapan na same yung mga akusasyon? Like halimbawa, yung witness. Yung witness na yun yung subject noong binasura na sa piskal pa lang. Pwede pa ba yung pag-usapan na nila? Wala bang mga paglabag yan sa Ang dapat ginawa niyang testigong yan,
nag-apila sa Department of Justice kung sa tingin niya na mali ang piskal. Now, isa pang remedyo niya, pwede niya isang pauli sa piskalya. Pero paano naman ang gagawin ng piskalya? Nagkaroon na nga ng finding na walang probable cause. Alam nga namang depende kung sino mag-review yung piskal. Iba ang desisyon. Alam mo ang evidence po, napakaganda niyang rules of evidence na yan. Kasi talagang walang lulusot dyan. Yung rule na kinakailangan may personal knowledge. Okay? Personal na kaalaman. Hindi pa pwede ang hearsay. Yung rule na kapag nakasulat, dapat yung kasulatan ang isusumite. Yung rule na dapat kapanipaniwala in the first place ang iyong mga sinasabi. At dapat, para maging kapanipaniwala ang iyong mga sinasabi, dapat kapanipaniwala ka bilang isang tao. Eh, problema dito sa mga nagrereklamo ay may mga malaswa na rin nagawa. Tapos, akala mong Virgin Mary sila. Oo. Hello! Oo, hindi na nga Ay, tinanggap nako. ng kasi parang hindi ata tugma yung mga akusasyon. Kaya nga, sabi ni Pastor, hinahamon niya, doon na sa korte kasi doon ang latagan talaga ng ebidensya. Well, At yun kung nga gustong mapanagot ni Senador Risa kung meron mang kasalanan, hindi ang Senado ang magbibigay ng hukom ukol dyan. Well, kaya nga po nakapagtataka dapat doon sa piskalya yan, hindi naman trabaho ng senadora na magsampa ng information sa hukuman. Kahit manigas pa siya dyan, kahit pagulong-gulong ka pa dyan sa sahig, kung wala talaga ebidensya, hindi talaga isasampayan ng piskal sa hukuman. At walang magagawang Senado. Kung wala talaga ebidensya, period, walang mangyayari. Ang sabi pa nga dito sa laman ng desisyon ng prosecutor, i-quote ko lang, yung matagal nito 2020 pa ata to na ibinasura Clearly, the complaint is wanting of specific particulars and lack of the documentary evidence needed to form a reasonable ground of suspicion that child abuse was in fact committed by the respondents against the complainant. Di ba? Kulang po ang ebidensya, testimonya at dokumento para patunayan na gumawa po ng pag-abuso sa kabataan ang nasasakdal na si... So yan mga karbi natin, tama nga po kung may ebidensya nga itong si Senator Risa Hontiveros, mga karbi natin, bakit hindi niya pa dalhin sa korte? Kasi doon naman talaga yung ano diyan, di ba? Doon naman talaga hahatulan, no? Tama rin po yung sinabi kanina na baka ginagamit lang ito ni Senator Risa Hontiveros para magpabango, di ba? Kasi nga malapit na po ang eleksyon, di ba? Ano sa palagay nyo mga karbi natin? Posible kayang ginagamit lang ni Senator Risa Hontiveros ang venue na ito, no? Ang issue na ito, para makilala siya ng taong bayan. Pero anyway, mga karbi natin, kilala naman po natin si Risa Hontiveros kasi, di ba? Kadikit na po ng pangalang Risa Hontiveros, mga karbi natin, ang PhilHealth. So yan. Kaya wag na po tayong magtaka kasi kadikit na po yan Isipin nyo na lang po pag nakikita nyo si Risa Hontiveros, yung anomalya po nila sa PhilHealth. Yan mga ka-review, di ba? At doon naman po sa ayuda, nako. Mga walang kaluluwa nga, mga ka-review natin, no? Isipin nyo, 4,000. Napupunta na lang sa binibigyan ng ayuda ay 1,000 na lang po. Saan napunta yung 3,000, mga ka-review? Nako talaga, anong nangyayari dito sa ano natin, Kung sa panahon pa ito ni dating Pangulong Duterte, nako, yari na po kayo. Yung mga nagbibigay ng ayuda. Siguro, eto mga ka-review natin, sigurado po ako or hindi po ako sigurado, yan na lang. Kung yung mga nabibigyan ng ayuda ay walang pinipili, di ba? Ibig sabihin, kahit anong kulay mo, pwede kang bigyan ng ayuda, di ba? Sa kapanahonan ni dating Pangulong Duterte, kahit sino ka pa man, di ba? Kahit bumabatikos ka pa sa gobyerno, bibigyan at bibigyan ka. Ewan ko lang ngayon mga ka-review natin kung mabibigyan ba lahat. Ano sa palagay nyo po Well anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon
sa naging balitang ito. Ito yung nga po, sabi ni Attorney Harry Roque, hindi na ito mga walang kaluluwa at mga diablo, mga ka-review natin, ha? Nakakatawa lang po mga ka-review natin kasi isipin mo, ha? Buwis ng taong bayan, ha? Inaayuda nila galing sa tao, di ba? Tapos pag ibabalik sa tao, ano na, konti na lang. Naku naman talaga, oo. Ibang klase ang ano natin ngayon, ha? Ibang klase po itong ayudang ito. Instead na makatulong, binigyan patuloy ng problema yung tatanggap ng ayuda. Kasi isipin mo, 4,000 eh. Ikaw ba naman, hindi ka problema kung alam mong 4,000 yung ibibigay na ayuda sa'yo, tapos 1,000 lang yung natanggap mo, hindi problemado ka na. So yan mga ka-review natin, ano man po ang yung reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, maraming